Hi Earth Signs! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong weekly Gabay Tarot Love Reading for October 22 to 28. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated kayo sa daily Tarot Love Reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong magkuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit guys, ano po ang ganap for this week? Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single po. Mag-ingat sa isang tao na narcissist. Put boundaries. That is an advice. And you are receiving what you need. Some of you granted yung manifestation nyo. May parating din na tao sa inyong buhay, parating na tao or inaantay nyong bagay o isang tao darating po this week. Nagkaroon din ng moving on dito. Nagkaroon ng closure sa isang issue. Para po sa mga may relasyon na Gemini, Libra, na Aquarius for this week po, Spirit Guides. Some of you nagpaplanong ng mag-beach outing or camp outing or anong romantic trip na yan. You are happy. You are happy sa inyong relasyon ngayon kasi mas nag-blooming yung relasyon nyo. Ang inyong pagmamahalan. You are enjoying each other. Oo, gustong-gusto nyo ang isa't isa. Sobrang saya nyo ngayong week na ito. Mag-date po kayo or mag-outing po kayo. So, let's see. Spirit guides, ano po yung clarification po sa girl with the snake and both cards for singles na Gemini, Libra, and Aquarius for this week po, October 22 to 28. Clarification po sa Six of Swords. Clarification po sa Paradise and I like you cards for relationship po. In relationship para sa couple natin na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong October 22 to 28. Clarification of this card po. This is reverse card. You have a difficulty in moving on. Na-stuck po kayo sa past nyo. Di ba po sabi ko sa inyo may darating na isang bagay o isang tao sa buhay nyo or sa isang news, oo. Nagkaroon po ng delay. Opo, kailangan ito ng mahabang pasensya. May delay sa plano, sa travel, or lipat bahay. May bumabalik dito na may nakita kong babalik na past love nyo from the past. Nahirapan kayong mag-move on kasi bumalik siya. May parating talaga na good news. Opo. Nagkaroon lang ng delay dito pero parating ito. Isa itong good news. Pwede din na nag-healthy living kayo ngayon. May bago ka ring inspirasyon. It might be tao, isang bagay, o isang pet. May posible ring may bago kang pet, gamit sa bahay, o roommate. May parating na offer din. This is an opportunity. Para sa mga single dyan, may parating na ideal partner mo. Take things slow. Kilalanin mo muna. Opo. Sa mga may relasyon, may transformation na magaganap in an unexpected way. Marahil ang ilan sa inyo ay naghiwalay o nagkaroon ng desisyon na mag-cool off muna. The advice is for our peace of mind. Opo, kailangan ito na mangyari. It might be na ka-destiny ito sa inyo, lalo na't para sa personal growth na ito. So, kailangan nyo ng peace of mind. Baka kailangan lang natin i-rest yung puso natin at isipan, lalo na't hindi talaga healthy na magkaroon ng toxic relationship. Minsan ng tao ay mare-realize ang tama at mali kung bigyan mo ito ng oras at space. It might be, this is your past, oo. Kaya nagkaroon dito ng isang pagkabalikan, opo. This is
happiness kasi. So after these emotions, nagkaroon ng happiness, nagkabalikan kayo kasi you are planning to take time for your relationship, nagkaroon ng romantic trip dito. It might be this card is your nangyari ito last week or the other day. So don't worry, magkakaayos po kayo kasi may plano dito na magiging happy po kayo. Sa mga may relasyon, kahit may partner na kayo, may nagpahiwatig sa inyo ng interes. Mag-ingat at balansehin mo ang iyong emotion para maiwasan ito ng maaga. It might be anong tawag dito? It might be this person na gustong pumasok sa inyong relasyon. It might be this is his emotion or this is her emotion. Na nagkaroon siya ng lungkot, ganon. Pero naramdaman ko dito, problema nyo to last week na nagkaroon na kayo ng kabalikan dito at tapos na yung cool off nyo. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Para po sa mga single for this week. I want to tell you how I feel. I am becoming a better person. Sa mga may relasyon, I'm starting to understand our connection. I wish I could take back my words. Love advice po para sa mga single at Gemini, Libra, and Aquarius sa week na ito. Step into unknown. Do not be afraid. Step outside inyong comfort zone. Healing process. Nagkaroon ng healing process dito. Spirit guys, ano po yung advice nyo po para sa couple natin? Na Gemini, Libra, and Aquarius for this week? Yin-yang. Like yin-yang, the symbol yin-yang, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Nagkaroon nga ng temptation dito. This is the clarification na nagkaroon talaga ng temptation dito. Kaya nagkaroon kayo ng problema dito last week. Kasi may nanghihimasok dito ito. Nanghihimasok sa inyong relasyon. Kahit may relasyon ka, may admirer pa rin kayo, pilit na gustong kunin yung attention mo. So it might be you, it might be your partner na nagkaroon ng third person. So temptation, think carefully about the situation. Love advice po para sa mga single. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Love advice po para sa couple natin. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. That is your reading today, Gemini, Libra, and Aquarius for this week po. Air signs, please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.